Kaso nag-live selling. Kung hindi ba naman nag-iisip ng mga tarantadong to, di ba? For what reason pa na nagpakita kayo dyan sa Senado pero hindi naman talaga kayo pumunta sa Blue Ribbon Committee? For what reason? Tapos nag-live kayo. Oo, nasasabihin nyo na hindi naman legit na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Yang si Erwin Tulfo, nagpapanggap lang yan kasi hindi namin siya kinikilala bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee dahil hindi naman siya yung legit na Senate, hindi naman si Win Gatchalian yung legit na Senate President. Kung ano-ano pa yung mga sinasabi nitong mga tarantadong to. Nakita niyo itong mga minamahal, oh. Nandoon na. Nawala yung tapang. Oo, tama. Nawala yung tapang, nawala yung angas. Kumbaga, puro lang salita. Kulang sa gawa. Parang mga ano ba eh. Itong mga taong to, parang may something na din sa pag-iisip. Nagpakita ka na doon, hindi ka pa pumunta. 'Di ba? Tapos yung ginawa mo, nag-live pa. Ano kayo, online seller? Ano kayo, Tano? Ha? Na imbis na pumasok, ang ginawa nag-live? Ano yung posisyon ninyo? Gusto nyo din i-mine ng iba? Ha? Oh, tingnan nyo itong mga minamahal. For the record, si Attorney Balikod po at yung 18 bodyguards nasa taas pa rin po at patuloy po magbibigay ng press conference. Medyo Puro lang press conference yung ginagawa nila. 'Di ba? Parang tanginan ninyo nanggigigil talaga kayo ha. Ha? Pag dumating talaga yung ano, ito kasi nililinaw ko sa inyo ha. Itong nangyaring hearing na to, hindi siya totally hearing. Meeting siya. Pag ito ay naging pino-work claim nila na legit, pwede silang ipa-cite and contempt. Kasi nang bababoy putragisan kayo, sumipot kayo pero di kayo pumunta dito, nag-press conference kayo, nang ano kayo, nang nanloloko kayo, niloloko nyo ako, parang gano'n kung ako Sir Erwin Tulfo, mga hayop kayo, nang babastos kayo, 'di ba? Bastusan yung gusto ninyo. Sige, magbastusan tayo. Diba? Anyway, continue tayo. maging kanilang mga pahayag po sa media, bali-baliko na dahil kanina sabi nila willing po silang buwaba. And then kumambyo naman po si Attorney Baligod, sabi naman po ayaw na buwaba dahil baka masakit daw sila ng content ng committee na ito. Yan yung kinakatakot nila. Yung ma-cite and contempt sila. To be honest, yan yung pinaka-isa sa reason nila kung bakit ayaw nilang sumipot dyan. Kasi baka ma-cite and contempt sila. Bakit sila isa-cite on contempt kung wala naman silang ginagawang masama? Kung nagsasabi naman sila ng totoo. Bakit sila isa-cite and contempt? Sige nga. Bakit ko isa-cite and contempt ang isang taong nagsasabi naman ng totoo? Ano ko tanga? Ano ko bobo? Ano ko lang utak? Walang alam? Isa-cite and contempt ko ang taong nagsasabi ng totoo? Diba? Or baka naman talagang dahil balibaliktad yung mga sinasabi ninyo, natatakot kayo na baka kayo mismo malaglag sa sarili ninyong mga testimonya. Thank you, Max Safe. Ay sa umunay titigisitin natin, nagsisinungaling sila. Pero nevertheless po, ayaw po nilang mag-attend sa hearing sa meeting po na ito. 3 beses na po, simula kanina po na mag-umpisa tayo elsewhere pasado hanggang ngayon, ayaw po nilang bumaba. Despite the fact na may inutusan na po tayo sa Blue Ribbon na Secretariat, wala po silang sagot. At patuloy po kanila pagbibigay ng press con, nililin lang din po nila ang sambayanan. Oo. Daming alibay! Di ba mga minamahal? Totoo! HRND. Ang dami nilang alibay. Oo, gustong sumipot tapos babawiin. So, anong klaseng testimonya niyan? So, paano kayo magiging credible? Sige nga, paano sila magiging credible na in the first place, may pasabi-sabi sila na gusto nilang sumipot, eventually babawiin nila. 'Di ba? Yung mga statement nila, katulad kay Loren Legarda, sasabihin na totoong nakatanggap, tapos eventually binawi nila. 'Di ba? Tapos ngayon, pinupwersa nila si Loren Legarda na sige, kasuhan nyo na lang kami. Pero alam naman natin na hindi magkakaso si Loren Legarda kasi kakampi nga siya. Kumbaga naging sacrificial lang itong si Loren Legarda. Matik na yan. Alam na namin yung mga gawain ninyo. Oo. Diyos ko naman, oo. Ano kami, mga pinanganak kahapon? Ano kami, mga bobo? Ano kami, mga walang alam? Anak ng yuta. Wag kami ha. Wag kami. Kung ayaw niyong magalit kami, wag kami. Oo. Kung ayaw niyong mabigyan ng one shot na salita ng taong bayan, wag kami.
'Di ba? And Emmanuel Bungaw. Pero mamaya-maya sinasabi, hindi na lamang po. So, sa ngayon po, ayaw po talaga nilang umattend, mga kasama, na dito po sa ating ipinatawag po na meeting. Oo. Well, it makes us question their credibility at kanila pong motibo. Pumunta po sila dito pero ayaw naman po nilang bumaba dito sa meeting po na ito. So, ano yung motives? Ha? Sinasabi din ba ng 18 Maris, matapang kami, naka-live nga kami. Pero hindi naman kayo sumipot sa hearing. So, anong motives nila ng pagpapakita nila doon? 'Di ba? Stop hearing the 18 Marines. It's waste of time. They are Marcoletas, Cayetano, Mike, and Attorney Gisahing Don. The leaders of lies. Alam mo, Jackie Capelan, tama na, stop na tong 18 Marines issue or hearings kasi in the very first place, it is a waste of time, waste of people's money, and delaying tactics. Yan yung totoo dyan. Delaying tactics sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ngayong July 6. Diba, may niluluto yung mga yan. Naaamoy na natin. May niluluto. To be honest, yung mga yan. Ito po isang kanila po ang press release, isa pong optics para sabihin po na dumalo sila rito. Pero sa totoo po, ilang beses po nating inimbitahan, ayaw po nilang bumaba rito sa ating tanggapan. So, sa madaling sabi, mga duwag. Itong 18 Marines, mga duwag. Oo, pakitang gilas lang. Kasi matapang sila. Kasi nandyan si Marcoleta, nandyan si Cayetano, nandyan yung tapang nila. Di ba mga minamahal? Di ba Eric De La Cruz? Nandyan yung tapang nila. Kasi nga, in the very first place, kakampi nila yung host. Yun yun. Oo, si Marcoleta, si Alan Peter Cayetano, kakampi nila, nasa side nila. So, wala silang dapat ikatakot. Pero ito, sila Erwin Tulfo, dahil sila yung nagkakandak, natatakot sila. Ayaw nilang umattend, ayaw nilang sumagot, kasi alam nilang malalaglag sila. Kasi yung mga question ni Marcoleta, hindi same na question ang itatanong dito sa 18 Marines. Kasi si Marcoleta, leading question yung ginagawa niya. Samantalang dito sa Blue Ribbon Committee, walang leading question. Tatanungin lang, isang tanong, isang sagot. 'Di ba? Kailangan na naman nilang lutuin ulit ang kanilang script kasi ang daming pagkakamali. 'Di ba mga minamahal? And yet, ang gusto lamang po nila ay mag-press con po sa taas. To our resource persons, please submit the relevant documents and status updates of to this committee. At the appropriate time, we shall determine further measures to ensure accountability. Thank you, Eric De La Cruz. We sympathize with the victims of the earthquake in Mindanao. Kaya po, dalawang bagay, tatapusin na po muna natin. We suspend this meeting bilang paggalang po sa mga biktima po ng matinding lindol ngayon dyan po sa Mindanao. At nakausap ko po ang ating acting Senate President na anytime po ay pupunta po ang mga miyembro ng majority bloc para marinig at makita po ang pangangailangan ng mga biktima po ng... Diba? Buti pa si Erwin Tulfo, may simpat siya. Diba? Diyan sa mga nalindulan sa Mindanao. Pero itong 18 Marines na to, patuloy pa din sa kanilang live appearance. At meron silang inamin. Mga minamahal, very questionable. Tingnan ninyo. Meron ako ipapakita sa inyo, mga minamahal. Eto, merong pag-aamin si Attorney Levy Baligod kasama ang 18 Marino tungkol dito kay Loren Legarda. Ano yung mga pag-aamin na ginawa ni Attorney Levy Baligod at ng 18 Marines? Nilinis nila ang pangalan ni Loren Legarda. Sana all may clean up agad. Niwala kayo, mga minamahal? Siyempre, kakampi, 'di ba? Nasa majority. Siyempre, they will clean the names of Senator Loren Legarda dahil may purpose yung majority kay Loren. At alam nila na mukhang hindi babaliktad si Loren, kaya nililinis nila ang pangalan ni Loren Legarda. Ngayon nga yung kanilang sinisira si Chis Escudero na traitor daw. 'Di ba? Sinisira nila ngayon si Chis.
Pero kay Loren, todo puri sila. Oo, ngayon si Loren hindi nakasama sa listahan. Nilinis nila. Sabi dyan, sa balita, Attorney Levy Baligod sinabing nagkamali lang ang dalawa sa 18 ex-bodyguards sa pagdawit kay Sen. Loren Legarda sa mga natanggap umano ng maletang may lamang pera. Magkano kaya yung naibayad dito? Mga minamahal, magkano kaya mga naibayad dito? Diba? Mga ulol, sunog na kayo. Uto-uto na lang ng mga diehard na mga DDS ang maniniwala sa inyo. Ano yan, basta kakampi, hindi na idadawit. 'Di ba? Ang statement kasi, sa totoo lang ito yung napapansin ko sa 18 Marines. Ang kanilang statement nakabase sa kanilang sitwasyon. 'Di ba? Nakabase sa kanilang sitwasyon. Oy, thank you again, Eric De La Cruz. I love you so much. Nakabase sa sitwasyon. 'Di ba? Kapag kalaban, ang gagawin nila sisirain. Kapag kakampi, kapag kumakampi sa kanila, yung kwento ang bilis nilang baguhin. 'Di ba? Parang ginagawa nilang uto-uto ang mga DDS, and I don't know for some reason bakit yung mga DDS still nagpapauto pa din dito sa 18 Marines. 'Di ba? Mga minamahal, 13 traitors and 1 Lawrence said was a hero